mga munisipalidad na nasalanta ng Bagyong Yolanda, makakapanayam natin ngayong umaga si Albay Governor at co-chairman ng United Nations Green Climate Fund, Governor Joey Salceda. Magandang umaga po, Governor. Good morning, Carag. Good morning. Sir, kaya... Howie. Sir Howie. Howie na lang po. Sir, kaya po Ayaw namin... na magsulat eh. Miss ko na. Sir, kaya po namin kayo naimbitahan dito kasi kilala sa Pilipinas ang Albay na disaster prepared. Marami na kayong sinimulang best practices na sinusundan ng iba't ibang mga munisipalidad pagdating sa disaster. Ano po ba ang main principle? Kasi po, nung nagsalita ang Pangulo at saka may mga iba pong mga eksperto na nakausap, laging sinasabi na malaki ang role ng local government. Do you agree with this? Na with disaster preparedness, it's really the local government's talagang turf talaga nila ito? Ay, oo. Unang-una, nasa batas, Republic Act 10121, at based na rin sa practice. Halos kami nandun eh. Hindi naman sila eh. They're not there in every instance na merong lumalabas ang peligro. Bakit kailangan local government ang unang mag-respond at mag-take ng lead? Kami yun nandun. Mas alam namin kung sino ang pwede mamatay. Okay, well... Aha. Mas kabisado ninyo yung geography, yung topography ng lugar. At saka nandun kami para mag-respond. Pero, okay, that's common sense. No? Pero in this case... State of common sense. Oo nga po. Pero parang itong Bagyong Yolanda seemed to be worse than even some of the worst case scenarios. So, hindi naman natin masasabing totally unprepared yung local governments dito dahil nakita naman natin na nag-evacuate sila. Some are siguro. Some are more prepared than others. Okay, and also granted, hindsight is 2020. Pero makaka-anticipate ba talaga? Maka-anticipate ba talaga yung ganito katinding kalamidad? Ako Sabado pa alam ko na eh. Nasa Facebook ko araw-araw since Saturday up to Friday. Yeah. But at the same time, Albay was not tested in this case because... pero nag-signal 3 kami, tapos napaligiran ako ng signal 4. But you're not considered a disaster zone? Hindi kami tinamaan. Hindi kayo tinamaan. Pero makikitang-kita na siguro makikita mo kagad. Kasi sa dami nang nag-a-advise sa atin, JTWC, ang dami Japan, etc. Kaya... So, anong lessons learned for local governments dito sa ang local government kasi nandun bilang instrumento ng Estado. Right. So kung pati kami biktima, automatic dapat papasok ang national government through the Philippine Army. Dapat AFP automatic. They should assume. Kasi ang mawawala kagad yung kapasidad ng local governments na makapag-deliver ng mga serbisyong kailangan. Pero yung first day, kailangan local government. Hindi na namin, kasi nga, sira rin kami. Okay. So, kailangan may external talaga. In other words, sabi ko nga, instrumento lang kami ng Estado. Kasi kami nandun. So, ang ibig sabihin, ang sinasabi, kasi dyan mo kanina, anong prinsipyo? Role, duty ng state. Whether it's local or national. Nandun yung locals, mas alam namin, kaya kami mauna, first responder. Okay, yung naging situation kasi, decimated nga yung local government sa maraming lugar. So, automatic national. Automatic yung national. Doon nga yung doon nga yung bangayan, yung tension ngayon, di ba? Parang the first few days, even up to now, nagtuturoan kung sino ba talagang, sinong accountable dapat dito sa napakaraming namatay, lalo na sa Tacloban? Local pa rin. Local pa rin? Oo. Bakit Kasi, po, sir? But even if they were victims, namatay yung mga ibang city hall employees. Sa national kasi, sa pagdating kasi sa damages, wala kang magawa doon. Right. Pero sa casualties meron. Alam mo na, unang-una, ano ba yung countermeasure against storm surge? Alam mo, bigyan na lang kita, Sabado, alam ko na. Nagpalabas na kami ng advisory linggo. Lunes, sumingi na ako ng 15,000 bags ng bigas kay Dinky. Ibinigay naman. No, this is before the... No, before Yolanda. Before Yolanda. Okay. So, ibig sabihin, wala the weekend before. Kasi Friday yung Yolanda. So, the weekend Lunes, before, almost 1 week before. Binigay na sa akin. So, sabi ko, kailangan ko yan sa preemptive. Kasi, pagdating dapat ng nandun na yung relief. So, yung sinasabi nyo, hindi lahat ng... Naka-preposition na. Hindi ba lahat ng LGU kasi parang incentive nila yun. Right. Kasi, mainit, ang ganda ng panahon, tapos kukulog mo sila doon. So bagay, kasi when you say responding to a disaster, hindi naman ibig sabihin nun yung after the disaster, kailangan yung work ng local government starts even before the disaster strikes. Basta pumasok ka ng PAR, ng Philippine Area of Responsibility, simula na ng disaster. Kami naman, 5 plus PAR. 5 days before mag-PAR. Pinapanganak pa lang sila 5 degrees above the equator. Banday na ako.
buong pwersa namin, buong ecosystem sa Albay. So pwede ka nang mag-request ng relief goods even before the typhoon gets to your place. For preemptive evacuation. Ginagawa yun ng Albay. Oh, tagal. Since 2006. Okay, yung isa kasing dahilan kung bakit ayaw mag-evacuate yung ibang residente, yung security ng mga bahay nila, no? How did you solve that? I assume na Inuulan namin yung nanay at dalawang anak. Na babae. iniiwan yung ama. O yung ama at tapos kinukuha na lang namin yung pag andyan na talaga mga 6 Ano, hours before. talagang pinipilit yung umalis. Gustong-gusto nga eh. Well, I would Ayaw naman understand mamatay that, ng yeah. mga tao. Yeah. So, ang inuuna ninyo pag evacuation, nanay muna tsaka anak. Dalawang babaeng anak. Dalawang babaeng anak. Tapos yung usually yung eldest na lalaki, sila tsaka yung ama. Naiiwan. Nagpapaiwan kasi ang babantayan yung baboy. Aha. Tapos, kailan ninyo pipilitin yung Actually, wala, bihira magpapilit. Sila mismo tumatakbo na doon. Kasi alam mo, ang evacuation, pumunta ka lang sa isang bahay na, ano ba yung typhoon? Ang unang namamatay dyan, yung mga bahay ay made of light materials. Right. Dahil mahirap sila. Natutumba ng poste, patay. So, yun ang pinaka. Pangalawa, pag nasa tabi ka ng shore, dagat, pwede ka mag-storm surge. Dito, halimbawa, 42,000 yung pamilya na kailangan ilikas namin. Gawa nga ng bahay ay made of light materials. Ibig sabihin ito yung mga mahihirap ng Albay. Pangalawa, yung bahay katabi ng dagat, 22,000. So, ano ba yung countermeasures sa 22,000 na yun? Ililipat mo sila, basta 12 to 15 meters above sea level, yun ang countermeasure sa storm surge. Hindi naman ganun ka-misteryoso, mystical. Yung storm surge. Oo, 12 to 15 meters above sea. At saka lahat kami, meron kaming mga mapa kung alin ang mga area na Vulnerable. na 15. Hindi, isi-safety mo siya eh. From unsafe to safe. That's Saan kayo evacuation. nakakuha ng mapa na to, sir? Binigay din ng Mayroon national? yan. Yung mga Hazard map. Mga hazard map, ibig sabihin against storm surge, kahit sa against tsunami, nandun din yan kasi tsunami, para halos tsunami na yung tsunami kasi earthquake, ito naman, galing sa lakas ng hangin. So sa 333 kph, bagsik ng bagyo, 12 to 15 meters above sea level ang kailangan mo, safe ka na. So, hindi ganun ka-mystical. Hindi ganun kahirap i-figure out. Isa puso mo lang kasi. Na nandyan na yan eh. Wala ka naman yun ang pinakauna mo. Kasi kanina, binibigyan mo ako ng dalawang bakit ganun? Kasi we are preparing for development. We're not preparing for disaster. Then we've only prepared for disaster because hadlang sa development. So yun talaga ang pinaka-prinsipyo. Yung pangalawa, social justice. Ang pangalawang prinsipyo ng DRR ay social justice. Ang ibig sabihin, mahirap yan. Kaya nasa danger zone yan dahil mahirap yan. Tatanga-tanga lang yung mga mayayaman na nasa danger zone. Pero tanga man sila, may insurance naman yan. So wala kang problema. Hindi duty ng state. Ang duty lang natin dyan, kung makakasira yan ang ekonomiya dahil yung mga mayayaman na wala. Pwede siguro. Sakala. So yung dalawang bagay na yun na dapat nakabase ka pa, naka-anchor pa rin sa development. Ganun din sa rehabilitation na papunta na ngayon. Nabanggit mo yung storm surge, no? Kasi yung isang issue nga rito, yung communication. Hindi malinaw sa maraming tao kung ano yung What a storm surge is. noon. Kaya hanggang ngayon, English yung ginagamit natin eh. How are you able to communicate? Ngayon, in hindsight, may mga language experts na sinasabi, dapat daw sinabi, mala tsunami. Mas maintindihan daw ng ordinaryong tao, mas siseryosohin daw nila yung danger. Pero dahil storm surge, lalo na yung media, no, or even yung Pag-asa, parang para sa ibang tao, Fishing village yan eh. akala na mataas na alon lang yan. Mataas na alon talaga na malaki. Yeah, pero how in Samar Alam mo they kasi know. ang how- The fishermen know. They have when I was in Samar, they call it dulog. Yan, dulo. Iba-iba silang tawag doon Dalungdong. may iba daluyong. Sa Albay, Daluyong. anong tawag nyo doon? You have a local term? Mataas na alon. Yun lang, mataas na alon lang. Sobrang taas na alon. Pero para sa akin dyan kasi, siguro para walang racial memory doon. Naubos sila noong 1897, naubos sila noong 1912, yung 1915. Ito yung sa Leyte. Oo, kaya May parang... history of sila. Storm Parang surges. nawawala sa lingwahe siguro nila. Pero sa amin, ang mga, ibig sabihin, palit ng henerasyon, kaya wala sa muscle memory nila na pag, alam mo naman, ang animal instinct, diba? Pag may danger, may kumakalabog dyan.
Katulad din sa amin, na alam yan. Alam nga yan ng mga ng mga pusa. Alam din yan ng mga daga. So dapat ba tinagalog or sa tingin niyo po may lapse ba with regards to communicating? Bigay ng bigay kasi sila ng mapa. Kami, pakabigay ng mapa. Pupunta kami doon sa bawat barangay. O, pakidrawing nga ng bahay mo dyan. Asan ka? Patay ka. Kaya pag nagsabi si Gob na may bagyo, kasama ka doon, ha? Alam mo na yan. Usapan natin dalawa yan. So, so in other words, mapa lang yan. Ang mapa hazard. Pag dinowing na yung bahay, risk na yan. So, kailangang i-personalize ownership of risk. Therefore, pag may ownership of risk, may ownership ng countermeasure or response. Yun ang wala lagi. So, bigay ng mapa. Ang MGB, DNR, lahat. Bigay ng mapa. Pero walang ownership. Hindi naman i-explain kung ano yun. Basta yung pula, alam namin na ando ba yung bahay mo? Ando ba yung bahay ng ng asawa mo? Sino pong magpe-personalize nung mga mapa na yun? Kami, LGU. Local government. At saka, ang ginagawa sa namin, okay, halika dito. May bagong mapa tayo dito, dala ni MGB. Ni Arlene. Arlene Dayaw. Arlene, halika nga. Explain mo nga anong meaning ng storm surge. Anong meaning ng landslide. Okay? Eto, mga barangay na storm landslide. Alin na kayo? Ito yung mapa, sabi ni Arlene. Pula yan, ha? Drawing mo nga. Asan yung asan yung coconut tree? Ayan! Asan yung bahay? Yan! Asan yung mga sagingan? Yan! Okay. Nasa loob ka. Umalis ka na. Siya nagdo-drawing. Kaya alam niya na siya yun. So may particularization ng risk. May ownership ng risk. So bago pa man dumating yung... Taon-taon ginagawa namin yun. Aha. So, ibig sabihin, every day, alos may 2 barangay kaming binubulabog. Kasi, para sinasabi lang sa kanila kung ano yung danger ng living in that place. hindi. Unang-una, halimbawa, wala naman siya sa mayon risk. Wala lang pag nagsabi ako na puputok kang mayon, mag-evacuate ka. Siyempre, hindi. Pero kung may bagyo mo ganun kalakas, may storms. Kaya sabi ko, 42,000, 22,000. Inuna namin yun. Very clear. Tsaka iniisa-isa ko. Patiently over the radio. Ito ang mga barangay. Siguro mga 156 So yung Albay, you face double dangers. May bagyo, tapos may bulkan pa, no? Bulkan, no? Vatican of disasters ako. So dapat nga maging expert kayo. Capital naman kami ng adaptation. So, Okay. So yun ang preparedness. Mapunta naman tayo sa disaster response. Kasi meron akong tinitinan na parang prinsipyo ng disaster response na nanggaling mismo sa inyo, no? Yung isa, get relief to the people fast. Have a national conductor but let locals move. And then this is interesting. Don't give money, give victims food. No, don't give food, give victims money. After 10 days. After 10 After 10 days. Okay. So you're saying at this time, dapat pera na ibinibigay. After 10 days. Dapat pera na. Cash is the best form. Para umikot na yung ekonomiya. Yes. Kasi ngayon, pag tinignan mo doon, yung TV lang, kayo lang naman kasi focus sa Tacloban. Akala mo, patay na yung buong Leyte. Pero lumabas ka lang ng konti sa Tacloban, buhay na ang mga merkado. Nagkakaroon ng mga pila, pero I don't think, unang-una, ikaw, di ba, galing ka Matnog? Samar. Galing akong Samar. Yung Matnog. Dumaan ako ng Matnog. Yung rigidity lang naman sa Matnog Port, pero bukas na yung bulan, bukas na yung So binuksan lang namin yung bulan. Na-solve yung Matnog. So all of these principles na, yun nga, binasa ko, parang... Practitioner yan eh. Oo nga. So kumbaga, parang best practice to based on experiences. Practical. Practical lang. No? State of Common sense. Oo. Pero at the same time, kung isipin mo, parang hindi ito ginagawa ngayon. Is this like a critique of what the government is Hindi, tinanong lang currently kasi ako ano dapat gawin. Ang nawawala ngayon, pag tiningnan mo, kahit doon sa TV mo kanina, yung cluster approach. Kasi, di ko alam kung yung mga Israeli, alam mo, nagkakaroon ng tinatawag tayong shopping. Nagsishopping yung mga victims. Kasi Hindi centralized. Medical mission ka ng medical mission, the same place all over again. So, kailangan mo talaga ng cluster approach na. Tsaka, pangalawa, kailangan na ng disaster assessment and needs analysis na magiging basis ng recovery ng province at city. At saka yung recovery, yun ang dadali mo sa donor pledging session na magiging financeable aid packages. Kasi, 18 months to. This is the first time na magkakaroon tayo ng long-term relief. In other words, pag sinabing long-term relief, may mga transit and holding centers tayo bagong tayo yung bahay. Kasi hindi po pwede na gawin mo ulit yung bahay na nasira. Kasi kaya siya nasira, gawa nandun yung risk. Lalo-lalo sa storm surge. Mabuti kung dahil sa hangin. So dapat ilipat. Relocation.
Pangalawa, sayang naman yung perang papasok. Kaya gamitin na natin for geostrategic intervention kasi ang laki ng perang papasok, kailangan maging development na. Kasi usually, ang dapat ginagawa, risk-based. Ibig sabihin, hindi lang yung mga na-damage ang gagawin mo. Pati yung mga... Everyone at risk. Bastang nandun yung risk, ayusin mo. Okay? So, pag meron kang pag gagawin mo yun, edi kailangan mo na rin isaayos para maging compatible o naka-align So, mag-urban planning ka all over again. Yes! Ibig sabihin, new Tacloban, new Waray Nation, new... I just have to ask you this, sir, kasi, well, ang dami na rin namin na-cover ng mga bagyo, pero itong looting na napanood natin that happened in Tacloban, medyo sa amin, mga media people, hindi... nagulat din kami na nagkaroon ng ganun ka-massive na looting because the other storms naman na na-cover namin, parang hindi naman ganun ka-massive yung ganyang klase nakawan. Collective wisdom yan eh. Native wisdom. Ibig sabihin yan, alam nila na hindi kagad makakapasok yung systematic and orderly response to the requirements. So, ibig sabihin, natural yan eh. It is, how would you call it? So it's not really hunger that drove them to do those things, you think? It's an organism responding to a condition. So, sabi ko nga, but hindi kita lang- nila na may failure ng LGU. Biktima din. Walang police, 98%. Aha. Wala. Pangalawa, so ibig sabihin, yung distribution, yung markets are not operating. The state, Oo. which is represented by the LGU, supposed to be, is not there. And it might take the national government to substitute for the LGUs in the meantime. So, natural response yun. Ibig So sa sabihin, nakita nilang wala ng control, kaya pwede nang... no markets, no markets, vacuum. no LGU, no NG. Magnanakaw. You get it there. Vacuum of security. And Essentially, it's a order. vacuum of the usual basic lifelines and ecosystem that are necessary for basic human life. So, wala doon. So, nakita nila yan. Sa bagay kasi kung Nababasa naman nila sa bagay yun eh. kasi in other areas na nasa lantarin ng bagyo, hindi naman Worse pa ganun. nga sa Katrina eh. Oo, hindi naman ganun hindi naman nagkaroon ng looting. Well, the Philippines did better than Katrina. That's one thing that you can immediately see. That actually, the framework is there, except that there are lapses lang. Pero the lapses are minor. And I can immediately see, I think, I can see... But there was also a lot of criticism of the government nung Katrina. Alin? Silang grabe. Oo Tayo nga. konti lang actually. Tayo na naman yung pagiging ring ginutom. mabilis kasing mapikon pag mga ganong oras. At Ay, mas malakas naman ng Yolanda kaysa sa Katrina. Oo nga, pero ibig sabihin, we did better. We a did lot better. better. I mean, in terms of as an ecosystem, in terms of a unified organism, I think we did respond better. Talaga, disaster response, mas maayos pa sa Ayun Yolanda naman, kaysa walang Katrina. sinabi yung Katrina. Wala sila sinabi doon. Kasi yung mga tao doon, yung FEMA actually, hindi masyado nakapag-respond doon. Magaling lang mga, mga ganito. Pero yung pagdating sa the ability to restore basic lifelines, mas magaling yung Pilipino, yung spirit ng volunteerism, yung Right. civic duty, I agree. sobra. I agree. Hindi tayo lumusong kami. Do you know the following day, Team Albay went there with 179 people. With, how many vehicles did I get? 16 vehicles? With a filtration machine, with all the tank lorries. So sabi ko, baka nagkaroon lang ng tinatawag cognitive dissonance sa decision-making doon nung nandun yung NG. Baka kala nila, putol lahat. Pero actually, nakapasok kami. So sabi ko, kumbaga sana, it should have sent a strong signal to all the players within that ecosystem na, hey guys, you better, kasi walang physical assessment eh. Pero kami nung makapasok kami. So, we were the first team to do humanitarian work, first to provide water, first to raise the flag, first to operate the hospital. We operated the hospital for them kasi biktima rin sila. And first to operate the gasoline station inside Tacloban. So, I mean, that means that... Kaya. Actually, yung challenge sa atin ngayon is how to convert this into an opportunity. Actually, kitang-kita ko, I'm so positive because I could see positibo ang mga Pinoy, may civic duty, maski paano, there's that predisposition of LGUs to really take on their roles. Then you have very strong foreign. Pagdating ng donor play, ito relief lang to, 13 billion wala. I would say that they gave $12 billion to Haiti
for nothing? $12 billion. And now I'm sitting at the Green Climate Fund, and I think we will do some dollar pledging, and I think we will play significant role. Kasi itong Green Climate Fund was organized in September, way back 2009. So first time na ma-operationalize namin, baka Pilipinas ang mauna because of Haiyan. I don't know nga bakit ako ginawan chairman eh. So I was voted by 48 countries last October, and I was already talking about 14 billion being raised for the Green Climate Fund because this allows yung mga biktima ng climate change na makapag-adapt sa mga epekto ng climate change, essentially through adaptation and disaster risk reduction para kahit paano, mayroon tayong panlaban doon. So, I think we're getting there. We just have to get ourselves, yun naman, Pilipino, it's the way we organize ourselves. Kita mo naman kanina sa TV, it's the way we organize ourselves. So, we tend to provide, we tend to breed a lot of these segues, subplots, static, you know. But that's our politics, and even on the national, local, whatever levels, it always happens. But I think the direction is positive, and with the kind of situation we have there, it's so dismal. It's gonna go up. Okay. Okay. That's a good note to take na kahit napakadilim na ang sitwasyon, you see so much light. No? And siguro, ang maganda dito, dapat... Alam mo, ganda ng role nyo eh. How much have you raised? You've raised 7 to 8 million. I think it's time for you to adopt a particular community there for long-term relief. And then kasi matatagalan to bago matayo yung mga bahay. Tsaka sabi ko, wag na nga kayo magti-tent city, mag-bunker, bank house. Wag ko kayo yung pinaka kasi it's double whammy. It's an ignominy to victims. You double from unsure to unsure. Opo. Well, I think the lesson here is, hindi lang tayo bumangon dito sa trahedyang ito, matuto rin tayo sa lessons ng trahedyang ito. Social justice towards development. Maraming salamat po sa inyong oras. Albay Governor at Co-Chairman ng United Nations Green Climate Fund, Joey Salceda. Salamat po, Governor. Thanks very much.